sabik na matuto, Panginoon, ng mga salita mo. Panginoon, natulungan mo, Lord, na ano man ang mga mapapakinggan namin ngayon, Panginoon, ay patuloy na mai-apply namin sa aming mga buhay. At gawin mo, Panginoon, gawing merong teachable spirit, Panginoon, na ano man, Panginoon, yung mga nais mong matutunan namin, Panginoon, ay i-welcome namin ka dahil sa salita mo ito. At salamat din po, Lord, sa patuloy, Panginoon, paggabay mo sa bawat isa. Ano man, Panginoon, yung level ng spirituality namin, Panginoon, tulungan mo kami maunawaan mo sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu, Panginoon, na siya magpapaunawa, Panginoon, ng mga bagay na ito sa amin. At dalangin namin, Lord, na mas lalo namin makita, Panginoon, yung kahalagahan, Panginoon, na pagbabantay namin sa aming pananampalataya. Magpaalalahanan kami, Panginoon, na meron pa rin kaming kaaway, Panginoon, na demonyo, kaya kailangan namin ng spiritual warfare, Panginoon. Kaya patuloy na gawin mo kami laging bantay, nagbabantay, Panginoon, sa aming pananampalataya at mas lalong pinapahalagahan ng aming relasyon, Panginoon, at ugnayan sa inyo. Kaya patuloy, Lord, na salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na kayo ang siyang mapagpupurihan, Panginoon, at maalala rin namin, Lord, ang kalakasan na meron sa inyo sa pamamagitan, Panginoon, ng mga ipinapahayag mo sa amin. At salamat din po, Lord, sa pag-unlock ng mga mysteries of the Word of God. And thank you, Lord, dahil patuloy na kayo siyang tutulong sa amin, Panginoon, na maabot ang lahat ng ito. Kaya patuloy, Lord, i-apply the blood of Jesus, Lord, sa buhay ng bawat isa, sa bawat sulok ng lugar na ito, Panginoon. At salamat, Lord, dahil lahat ng bagay nito ay gagamitin mo sa kapurihan mo sa pangalan ni Jesus. Yan. Huwag po sana kayo masashock sa topic ko ngayon. Kasi itong na-share ko na ito dati, yung sayot nga lang. 5 years ago, sinare ko nung ko sa panaginip, sa mga panaginip. At ayun na noon, syempre, nung 5 years ago, nung una ko nung matutunan, na-shock din ako syempre, parang wala naman kasi akong alam tungkol sa ganito, tapos nalaman ko ganito pala siya. Di ba? At dahil 5 years ago pa yun, bali 5 taon na ako nananaginip. At saka, napatunayan ko, natotoo nga talaga. Na pag napaginipan mo yung ganito, ayun nga, meron siyang warning o kaya may ibig sabihin. Ayan, saka kung isip natin, pag inisip nyo, totoo ba yan, ganyan. Pero, di ba nga dito sa mundo, meron bang kayong nakuha o nakita na mga nag-explain talaga ng panaginip? Di ba wala naman? Parang napaka-mystery talaga ng panaginip, di ba? Pero, alam niyo ba sa Bible, meron paliwanag to, may sinasabi. At kaya gusto ko na i-share sa inyo kasi 5 years ago pa yun, di ba? Kaya ito, kagaling to kay Dr. Olacoya, na talagang expert sa mga ganito, mga bagay. At kaya ang topic natin ngayon ay yung destructive dreams. Yan. Yan, kasi ba't iisipin niyo, bakit nga ba tayo nananaginip? Natanong niyo ba yun sa sarili mo? Kasi di ba tayo mga spirit being tayo? Kapag natulog tayo, ang natutulog talaga sa atin, yung katawan lang. Di ba? Pero yung spirit mo, hindi naman natutulog yun eh. Eternal kasi yung spirit natin. Kaya, ngayon, pag katulog ka, meron pa rin nangyayari doon sa spirit realm. Nakita niyo guys? Kaya sabi, may nangyayari. Merong land na, merong ganong dimension. Tapos, ayun nga, ang verse natin dito ay yung Matthew 13:25, sabi dyan, isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway, nagasik ng mapanirang damo sa triguan at saka umalis. Ayan, di ba, sa kabukod dyan, di ba alam din naman natin na yung the devil, di ba, comment, but to kill, to steal, and to destroy. Alam din naman natin yung demonyo, plano niya sa atin ay mangwasak, pumatay, saka, ayun nga, nakawan tayo, di ba? Kaya dito sa mundo, di ba, lagi natin nanonood tayong balita, nakikita natin merong mga aksidente, may mga namatay ng maaga, di ba, ay ang tawag ng anti-accident, di ba? Tsaka may mga losses, may mga nasunugan, nawalan ng ganito at ganyan, pati may mga depression, kung ano ng mga pinagdadaan ng mga tao, emotionally. Ayan, kasi, ayun nga, dahil namin, itong mga bagay na ito ay pakana po ng demonyo, di ba? Na alam natin na meron tayong mga kaaway bilang mga Kristiyano, meron gustong gugulo ng buhay natin. Pero ang plano ng Panginoon sa amin, di ba, yung magkaroon tayo ng abundant life and have it more to the full. Yan, tapos dito nakipansin nyo dyan, bakit kaya sa gabi napili ng kaaway na magtanim? Ba't hindi na sa umaga? Di ba? Ba't kaya magnanakaw sa gabi na nagnanakaw? Ba't hindi na natanghali? Di ba? O kaya yung mga krimen na nangyayari. Tignan nyo, di ba? Pag-andar ng gabi, pinabukasan niya, magbabalita ng alas 6, di ba? Tapos, ilalabas ng mga balita, ang daming mga nangyayari sa magdanap, di ba? Sa buong madaling araw. Ang daming mga aksidente, may mga ninakawan, may mga pinatay, gano'n. Kasi di ba, alam naman natin, kailan active ang demonyo? Sa gabi. Pag madilim, di ba? Kasi
Siyempre, ang demonyo gumagawa sa dilim at they love darkness, di ba? Kaya pero tayo mga anak ng Diyos, di ba, ang gusto natin liwanag. Kaya nga taga-send the light tayo, di ba? Kasi we are a people of light, di ba? Pero yung ang gawa kasi ng demonyo, gumagawa sila kapag di madilim, di ba? At saka, bukod naman dito, bakit bakit naman sa mga oras nang natutulog tayo, diyan nagtatanim ang demonyo na mga masasamang kasi pag tulog tayo, then tingnan niya, nagtatanim siya may tinatanim yung demonyo. Kapag tulog ka, tapos hindi ka pa nag-pray, di ba? Kasi dito, pagod na pagod ako sa gabi. Ay, pagod na pagod ako sa nangyari sa araw, natutulog ka na, nakalimutan mo na mag-pray. Sino sa atin dito yung hindi nakakalimutan mag-pray sa gabi? O biglang, nagulat ka, binangungot ka, Lord, sorry, hindi kasi mag-pray bago ako matulog, di ba? Kaya nababangungot yung isang tao kasi nga, hindi na nag-pray ng gabi bago matulog, di ba? Kaya, ayun nga kasi hindi nyo alam, pag nagpabaya kayo mag-pray sa gabi bago kayo matulog, nandyan ang demonyo para magtanim pag natutulog ka na. Sa panaginip mo, pwede kanyang lagyan na kung ano-anong syempre, alam mo naman pag demonyo yung nagtanim, masama na lagay yung plano niya, di ba? Kaya, ayan, bakit sa pagtulog tayo, doon nagtatanim yung demonyo? Kasi pag gabi, doon tayo hindi gaanong alerto, di ba? Kasi pagod na pagod kayo, sobrang hina mo, dahil mo ginawa sa buong araw, gusto mo na lang matulog. Kaya pagka pag hindi na kayo nag-pray, parang inisip mo na lang kung gano'ng makapagod, ayan, mas may pagkakataon yung demonyo sa buhay mo. Ayan, tapos ngayon, hindi ka ganun ka-alerto, di ba, kapag gabi. Kaya, yun, maraming mga nabibiktima sa tuwing gabi dahil nga maraming mga Christian hindi na nagbabantay sa faith o hindi na nagbe-pray. Yun. Tapos ito nga, may isa pang verse dito. Yan, sa Job 33:13-18. Sabi niya, bakit ang Diyos ay iyong pinagbibintangan na hindi marunong makinig sa iyong karainan? Magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na maunawaan. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain. Sa kalaliman ng gabi, kapag ang tao ay nangingimbing, ipinapaunawa niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanilang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Hindi nais ng Diyos na sila ay mamatay, kaya sila ay iniligtas niya mula sa buhay. Yan. Nakita, may isang verse na yan, dyan sinasabi na ang Diyos, nangungusap din siya sa panaginip natin. Di ba alam naman natin sa Bible, pag nagbasa kayo ng Bible, alam mo naman na ang daming tao doon na nanaginip na winawarning na ng Diyos, o kaya binibigyan ng message, di ba? Kaya ang hindi natin alam, sa gabi na, pag nananaginip tayo, ginagamit din ng Panginoon na pagkakataon para mag-usap sa atin, pwedeng may message siya, pwedeng may warning, may pinapagawa siya sa'yo, o may pinapakita niya sa'yo yung future na mangyayari. Kaya ito nga, di ba, ang pinaka-sinasabi rin kasi dito na bakit maraming mga Kristiyano o mga tao na nagkakaroon ng mga masamang panaginip o mga parang kung ano yung mga nangyari sa buhay nila. Meron din kasi na hindi mo alam, may mga tinatanim yung demonyo sa buhay mo na mangyari. Pwede itong mangyari, yung tinanim niya sa'yo, pwede hindi mangyari bukas agad. Pwede mangyari to 10 years before pa, o kaya 5 years, 2 years, o next year. Hindi sinasabi, pag pinagpapaginipan mo ito ngayon, pwede bukas agad. Hindi natin masasabi mong ikailan. Pero pag hindi mo yung na-review, pag hindi mo na-cancel yung tinanim ng Diablo na yun, hindi mo yung na-uproot, na binubunot yun. Kaya may confession tayo, I uproot you in Jesus' name. Kasi may mga tinatanim ng Diablo na kailangan binubunot mo in the spirit. Saan ka na natin nabubunot yun? Siyempre sa prayer, di ba? Kaya mapansin nyo, kung itong mga nakaraan, puro na kayo pangit yung mga panaginip nyo. Ibig sabihin, kulang na kayo sa panalangin. Kaya kailangan tayo bumalik sa prayer natin. Huwag tayo magpabaya kasi pag nagpabaya ka, pinapabayaan mo rin yung demonyo na kumilos, gawin yung mga masamang plano niya. At alam nyo ba, tayo hindi lang mga Kristiyano, kapag nanghina na rin tayo sa prayer, manghihina na rin yung babangon uli yung dating ikaw. Di ba yung dating ikaw na masama, dating ikaw na ang daming kasalanan. Pagka nagpabaya ka sa prayer, mahihirapan ka ulit sumunod sa Panginoon, mahihirapan ka na sundin si Jesus. Kasi babangon yung dati na mahilig sa ganito, mahilig sa ganyan. Mas mahihilig kang magkasala, kaya huwag tayo magpapabaya sa prayer natin. At, ayun na, di ba, dito rin sa verse na to, di ba, sinasabi dyan na, may message si Lord sa mga panaginip. Ano ba dati wala akong pakialam sa panaginip ko. Tulog ka lang, tapos kung may napaginipan ka, edi okay, tapos kalimutan ka na lang. Pero nung nalaman ko to, tinandaan ko na lagi yung mga panaginip ko.
Kasi doon ko nalaman na may mga ibig sabihin pala at talagang tugma yung mga papag-iipan ko. Yan, tapos, kaya sa pag natutulog kayo o kaya pagising nyo, dapat maging ano kayo, alam niyo yung spiritual na gising na alam niyo yung nangyayari, gano'n, para maipagpe-pray nyo siya. Pero alam niyo, may mga tao daw na hindi nila natatandaan panaginip nila. Kasi ibig sabihin ng sobrang tulog na tulog ka spiritually. Parang wala, hindi ka aware sa kalagayan mo spiritually, kaya hindi mo na tatandaan. Kaya ano ako talaga, maganda kasi nagigising kayo ng alas 3, alas 4 o alas 5 para mag-devotion. Kasi kapag nagising ka na ng 7, 8, hindi mo na maalala yung panaginip mo kasi masyado nang late yun. Pero kapag madaling araw pa lang, alam mo minsan alas 3, tapos nakapanaginip ako ng negative, nare-review ko agad. Kaya mas effective yun kung makapanaginip ka lang nare-review ko agad. Hindi yung sama ng panaginip ko pero inaantok pa ako eh. Tulog ko ulit, di ba? Wala nang tuloy. Pagkagising mo, ano nga ba yun? Tanong ko masama talaga yung panaginip pero hindi mo na na-review. Dapat pagkagising mo pa lang, kinansila mo na yan. Kaya sa mga bago natin dito, itanong nyo na lang sa mga nagawa-tuwan sa inyo kung ano yung mga sinasabi ko. So kung paano ipag-pray na makansel yan. Yan kasi masyadong lalo na sa mga bago natin. Kaya at yun nga, na sa atin naman ng mga talagang laging nananalangin sa Panginoon kung matagal ka na kay Lord, dapat aware ka na pag madaling araw kaya pag nagising ka, isipin mo, Lord, ano kaya yung message mo sa akin tungkol dito? Ako sa akin na, sa testimony ko, kapag may mga time na parang pabayaan na ako spiritually, parang alam mo yung parang relax na Kristiyano ka na yun. Parang relax na yung pagbabasa ng Bible, di nag-aanong masyadong, di ba, meditation, tapos yung pag-pray ko parang chill-chill na lang din, di na masyadong iyak-iyak. Ginigising ako ng Panginoon sa prayer, ay sa panaginip. Pagka ilang mga araw na nanaginip na ako ng mga kung ano-ano, parang sinasabi na ni Lord sa akin mag-pray na mabuti. Tapos may time din na talagang, may bangon talaga na, parang kabang-kabang pag nagising mo, hindi ako mapakali pagkatapos ko palilitan. Ang gagawin ko, mag-pray talaga ako, mag-speak in tongues ako, prayer in tongues. Hindi ako titigil mag-pray hanggang hindi ko nararamdaman yung kalma, yung kumalma ako, gano'n. Kasi alam ko may warning yung Panginoon, kailangan kong mag-pray mabuti, kundi mangyayari lang, gano'n. Kaya may totoo talaga na, pagka tayo nag-burden tayo, may mga kung ano na tayo nararamdaman, dapat huwag ka tumigil mag-pray hanggang hindi mo nararamdaman na may shalom ka, na yung peace, di ba? Shalom sa buhay natin. Kaya, yan, naniniwala tayo na may nangungusap ang Panginoon sa atin sa mga magitan nito. Kaya dapat, kung kayo yung hindi nyo tinatandaan panaginip nyo ngayon, maging spiritually alert na kayo. Yan, para hindi kayo naiisa ng diablo. Kasi meron tayong tinatawag ng mga destructive dreams na lalo ng kaaway na may guguluhin siya sa buhay mo o sa destiny mo. Yan. Ayan, kaya meron ding kwento lang dito, sabi meron daw isang lalaki na sa panaginip niya may nag-injection sa kanya. Tapos pagka-injection sa kanya, nakaramdam siya ng may sumakit dun sa legs niya. Tapos sabi niya, pagkagising niya, wala naman siguro yun. Tapos, alam niyo, ilang linggo lang lumipas, nagpa-check up siya, tapos naging positive siya ng HIV. Yan, kasi parang may mga kasama yan naman yun, marami pa yun. Yan, tapos ngayon sabi nila, no, these important statements. Yan, tandaan niyo the land of the dream is as important as the physical land. Yan, kung nasaan kayo dun sa panaginip nyo, importante din siya sa physical, kung saan ito sa totoong buhay. Kasi kung ano yung mangyari dun sa panaginip nyo, meron siyang magiging epekto, may manifestation siya sa physical. Ganon sa, halimbawa may nag-abot sa'yo ng pera sa panaginip, tapos hindi mo nakuha, gumising na sa'yo. Ano ba yan? Hindi ko naabot yung pera. Wala na, hindi mo na makukuha, di ba? Halimbawa, basta ibig sabihin, kung may something na nangyari, kung may kumagaw ng mahalagang bagay sa'yo sa panaginip, magmamanifest siya sa physical, meron mawawala din sa'yo na bagay na yun sa physical. Sana naintindihan ito. Kasunod, dreams are means of communication, and as you are dreaming, you are a product of your dream. Yan, ibig sabihin, may communicate kung panaginip sa'yo, may sinasabi yung panaginip mo sa'yo. Yan, kaya kailangan pag-isipan. Sunod, it is dangerous to ignore your dreams because they are monitors showing you what is going on in your spiritual life. Ito talaga yung pinakamahalaga, bakit ko tinuturo ito? Kasi yung panaginip nyo, meron siyang sinasabi tungkol sa spiritual mong buhay. Kalagayan na rin. Pag ikaw yung Kristiyano, pabaya ka na kayo, pabackslide ka na, makikita yan. Makikita mo yan sa panaginip mo.
Kung ikaw naman yung kristyano na may ginagawa kasalanan, makikita mo sa panaginip mo, meron siyang merong epekto yan sa panaginip mo. Kaya, manalaman mo rin kung talagang hat na hat ka kay Lord, spiritual na spiritual ka, makikita mo marami kang makikita mga supernatural na may mga i-reveal sa'yo ang Panginoon, gano'n. Kaya, diyan mo nalalaman din sa mga panaginip niyo kung ano yung level mo spiritually, kung malapit ka ba kay Lord o nalalayo ka sa Panginoon, gano'n. Yan, ngayon pag halimbawa, pag puro negative dreams ka na, puro sasama na lang, gabi-gabi na lang, sasama ng panaginip mo, meaning kulang ka na sa prayer. Pag naman nalilimutan mo yung pag di mo nalilimutan yung panaginip mo, kung pag-ising mo na tanda mo yung panaginipan mo, meaning merong warning doon, o kaya merong mensaheng Panginoon sa iyo tungkol sa bagay na yun. Kaya kailangan mong ipanalangin yun, hindi yung basta na kalimutan mo gano'n. Tapos naman, kapag kabaya ka na sa devotion mo o sa relasyon mo kay Lord, ang gulo ng mga panaginip mo. Tapos kapag may kasalanan ka din na ginagawa, may epekto siya sa panaginip mo. Pwede laging natatakot para kayo matulog. Yan. Tapos sabi, your dreams never lie. Hindi daw nagsisinungaling. You may not understand what they mean, but they will not tell you lies. Hindi daw nagsisinungaling yung panaginip. Pero ito papaliwanag ko sa inyo hindi nagsisinungaling yung panaginip, lalo na kung okay na okay ka kay Lord. Pero kasi may mga ganito, i-warningan ko lang kayo. Pero tandaan nyo na merong deception din pagdating sa panaginip. Hindi lahat ng panaginip mo totoo. Kasi may mga demonyo rin na binabaliktad yung panaginip. Halimbawa, meron kami dati sa main, doon pa kami. May nagsabi doon, kasi si Kuya Mon, di ba, may girlfriend na siya that time, si Irish. Tapos, sabi ng babae na yun, sabi niya, napaginipan daw niya, kaya sabi siya kay Pastor Mon. Ganun sabi niya girl. Tapos, siyempre, may girlfriend nga, kasi sabihin mo, kayo magpapakasal, gano'n. Ano sa palagi niyo, kalooban ba ng Diyos yun? Naginip bang galing sa Diyos yun o sa Diablo? Diba? Siyempre, may girlfriend na yun, sasabihin mo, dahil totoo nun, sa totoong buhay kasi, crush mo si Pastor Mon. Kaya, napanaginipan mo siya nagpakasal kayo, pero totoo, may girlfriend na siya. So, hindi yung kalooban ng Diyos. Parang sinasabi sa'yo ng demonyo mga agaw ka, di ba gano'n? Kaya hindi yung tama. Kaya marami kasi mga ganyan dahil na yung mga supernatural, may mga kabataan na sabi, napaginipan ko po, pinasal ako, tsaka si Carl, mga ganyan-ganyan. Parang ang dami nagsasabi, napaginipan ko po, 3 anak namin ni Ira. Parang ba, may mga ganyan-ganyan. Parang hindi pwedeng laging nagsasabi, sige, siguro siya nga talaga yung kalooban ng Diyos kasi napanaginip. Hindi pwedeng lahat na lang magsabi na panaginipan niya ganyan. Papaniwalaan natin. Kaya winawarningan ko rin kayo na meron din mga ginagawang demonyo na deception sa panaginip. Hindi pwedeng, panaginipan ko ganito, ganyan. Diba? Parang na-OA tayo minsan. Kaya pinananalangin natin yung mga ganyang bagay. Tsaka siguraduhin kung nag-devotion ka bago ka nakapanaginip ng mga ano-ano. Ayan. Yan, kasi tandaan nyo, kung ang panaginip ay galing sa Panginoon, wala kang mag-violate na word of God. Ibig sabihin, tugma siya sa kalooban ng Diyos. Pero kung invento mo lang yan, o baka nag-iimahinasyon ka na kasi nga-crush mo si ganito, kaya mo lang naraginipan yun. Minsan mo na napaginipan ko, parang, napanaginipan mo, asawa mo si John Lloyd Cruz, di ba? Kasi crush mo siya, kaya may mga ganyan mga bagay. Pero hindi totoo, siguro, mapapangasawa ko talaga si John Lloyd. Di ba? Hindi yan totoo. Yan. Kaya kasi yung sunod, your dreams can reveal your past and your future. Pag nanaginip kayo, naalala nyo, meron kayong mga past. Nung bata kayo, nandun kayo sa panaginip nyo ng ganyan, time na bata pa kayo. Tapos, meron din future time, naalala nyo yung may mga time na, tapos ganito, parang napaginipan ko na sa eksena na to. Di ba? May mga ganong pagkakataon na napanaginipan mo na pala itong future time na to. Parang, ito yun napanaginipan ko na itong ganyan. May mga ganun ba? Halimbawa, sabi ni Rachel dati na nasa mission tayo, nasa NHA pa tayo. Napanaginipan niya daw, nakalipat na tayo dito. Tapos, sobrang puno-puno daw, hindi na makakilos. Di ba parang nangyari na yun? Meaning, napaginipan lang niya kasi yun. Tsaka dati, kahit wala pa itong parang napanaginipan ko na yung ganitong size, na yung pintungan natin gilid, hindi siya doon. Parang gano'n. Kaya yun nga. May mga ganyan mga bagay na pwedeng inaaral ni Lord, hindi pinapakita niya. Future time na yun. Pero huwag tayo sana nakabase dito sa mapapangasawa ko, nung ganito yung kulay ng buhok baka ito na yun. Hindi tayo pwedeng delikadong bagay yung paglalagay ka. Huwag natin masyadong pagbasihan yung ganyan. Kasi baka may mga pangkanta na ginipan dito, si Catherine Bernardo yung girlfriend mo, diba? Kaya yan, medyo pag-isipan niyo mabuti, baka nilalaman lang kayo ng isip niyo. Yan, tapos yung your dreams can reveal to you your enemies gathered against you. Pwede rin naman na yung i-reveal ng Panginoon sa iyo yung mga enemies. Ibig sabihin ito yung lahat ng mga gawa ng kaaway sa buhay mo.
Ayan, ipapaano. Halimbawa, kung may spirit of lust ka, halimbawa, sorry sa term yung mga spirito ng kalandian, yung spirito ng mga kalaswaan, yan. May mga ganyan pagkakataon, kung may ganyan ka, makita mo yan sa panaginip mo. Yan, sa panaginip mo, ang dami mong hawak na lalaki, ang dami mong mga kasamang babae, ganyan. Kung may spirit of lust, halimbawa naman, kung takaggas, meron kang spirit of laziness, makikita mo rin yan kahit sa panaginip, kung blinded ka, kung living in sin, kung kahaman ka sa pera, kaya kung meron kang spiritual blindness, nakapabayaan mo na devotion mo, kung nasa depression ka ngayon, makikita mo rin sa panaginip mo. Halimbawa, may isang taong malungkutin, makikita mo rin sa panaginip ni Pepe. Addiction, yan, kung may mga nagnanakaw ng blessing, at kung ano na makikita mo siya sa panaginip. At kapag nakita mo siya sa panaginip mo, dapat pinipipray mo na, Lord, ganito na ata po kalagayan ko, ganyan. Yan, tapos, every dream contains a message, although you may not understand it. May mga panaginip tayo na hindi mo lang naintindihan, pero ang totoo, meron talaga siyang mensahe para sa'yo. Yan. At kaya si Satan, di ba, interesado talaga siya na influensyahan yung panaginip natin. Kasi, kapag na-influensyahan niya yung panaginip natin, pwede itong may pagbabago nangyari sa atin sa physical. Yan. Lalo na nga doon yung mga taong may sakit. Yan, yung mga masama pakiramdam, yung hindi makabagong sa higaan. Sila yung mas madaling taniman ng demonyo sa mga panaginip nila. Ayan, parang kasi, paano yun, pag may sakit ka, mahina ka spiritually. Ayan, at gumagawa rin, nagtatanim din yung demonyo dito ng mga masasama para magkamali tayo sa mga desisyon natin. Di ba may mga iba na, porque na panaginipan niya na, binenta daw niya yung bahay niya, binenta niya nga, tapos wala, naghirap na siya, naging kulubi na siya. Kaya mga gano'n. Kasi, minsan may mga nagpapadala naman sa mga gano'n, pero akala nila totoo dahil na pag hindi ka Christian, hindi ka marunong mag-pray, magpapadala ka na lang kung ano pa naginip mo. Kaya ayan, tapos ang demonyo rin, di ba, minsan, di ba sinasabi nga sa Bible na minsan nagka-transform siya na angel of light. Yung demonyo, magpapanggap na angel. Ganun. Kaya sa panaginip natin, minsan gagayahin ng demonyo yung girlfriend mo o yung boyfriend mo para isa-dus ka para makitid ka doon sa panaginip. Meron din naman na pwede gagayahin yung patay na nanay mo, patay na kuya mo, patay na ganyan. Tatay, para gawin ka emotionally na ganito, ganyan, yan. May mga ganun mga pagkakataon. At, yan, pero syempre, ito, God uses dream as a way of saving His people. Yan, from danger, as a way of revealing to His people that the enemy that they are facing. Yan, ang pigit sa lahat, sa ating mga Christian naman, ginagamit ng Panginoon itong mga panaginip natin para ilayo tayo sa danger. Na alam ng Panginoon na may masamang nangyayari sa buhay, merong attack yung away sa'yo. Pero uunahan ka na ng Panginoon na ipaalam sa'yo yun para maging ready ka sa prayer. Maraming ganitong testimony rin, lalo na dun sa tatay ni Perry Stone, yung Fred Stone. Sa tuwing lagi yun, pag nananaginip yun talaga nangyayari, yung panaginip niya. At nauunahan na niya kasi sinabi na ng Panginoon sa kanya yung mangyayari. Kaya tsaka yung mga prophecies din, yung mga future time. Sa bago mamatay din si Fred Stone, sinasabi niya kay Perry Stone na anak ka paalalahanan mo yung mga Christian na ganito yung mangyayari in the future. Kaya dapat maging ready sila na ganito. Kasi napaka-prayerful ng tao na yun. Kaya depende kung tayo mapanalangin tayo, lagi tayo nakikipag-ugnayan sa Panginoon, mas lalong maraming sikreto ang Panginoon na i-reveal sa buhay natin. Kaya sabi nga, the enemy knows that once he can influence your dreams, he can influence so many things in your life. Marami siyang pwedeng panghimasukan sa buhay mo kapag hindi ka, yun nga, pagtutulog-tulog tayong Kristiyano sa prayer natin. Kaya alam niyo ba, may kaya ito sabi, hindi ko Kaya I want you to understand that the evil seeds, yung tinatanim ng demonyo pag natutulog tayo, pwedeng, the enemy's planting the tree could sometimes take 20, 10, 5, 3, or 2 years to manifest. Kaya yun nga, dati talaga, napanaginipan kong namatay si mama. Pero umiyak ako pagkagising ko. Tapos, pero dahil hindi pa ako marunong tukol dito, wala pa akong alam sa mga ganyan, mga supernatural. Wala lang, dead ba lang, sabi ko, hindi naman siguro mangyari, tsaka nakakalapot kung gano'n. Pero matagal na. Tapos, yun nga, noong 2014 naman, totoong namatay na si mama. Parang, ba't gano'n napaginip ako na yung mama? Kasi nga, after yung mawala ni mama, doon na kami natuto ng mga supernatural, mga faith confession. Doon na kami natuto na ayaw na namin magpadaig sa demonyo, kaysa may gawin pa siya ng mga ano. Yung parang wala na, parang sobrang lungkot na kasi namin ng mga panahon na yun, na hindi namin nalaman na may mga ganitong plano yung demonyo, gano'n. At, ayan, kaya may mga tinatanim sa panaginip nyo na parang, di ba may mga panaginip ko yung ayaw nyo mangyari? Pagkagising nyo, ayaw mangyari yun, gano'n.
yung pagkagising mo, buti na lang panaginip. Kailangan, kung gusto mo talagang di mangyari yan, pagkagising mo, dapat ipag-pray mo yan, i-destroy mo yan, kinakancel ako yung panaginip ko in Jesus' name. So, pagka gusto nyo, may faith confession ako doon, sasend ko na lang sa group chat natin yung araw-araw kong faith confession sa panaginip. Ayan, tapos, ayun nga, na pwede siya mag-manifest kasi ilang taon pa. Kaya dapat cancel nyo na parang hindi na mangyari. Yan, tapos ngayon, there are different classes of dreamers. Yan, may iba't ibang klase ng mga mapanaginiping tao. Una, yan, those whose dreams are erased. Sila naman yung mga tao pag nanaginip, laging burado talaga pagkagising. Wala, may panaginip ka ba? Wala. Lagi ako walang panaginip. Yan, ito yung mga tao sinasabi nila, lagi silang walang panaginip, pero totoo, nagbura kasi. Yan, number 2, the meaningless dreamers. Ito naman yung pag napananaginip ko ng kwenta, pag napaginipan mo, ikaw si Doraemon, mga gano'n. Kaya wala, kung napanaginipan mo, Pag sinabi mo, Pastor, sobrang nabagalot talaga ako sa panaginip ko. Sa panaginip ko, ako si Doraemon. Ano mo ibig sabihin nun? Di ba? Sabihin lang kasi walang kwenta panaginip ko. Matulog ka pa. Yan, parang may mga panaginip tayo walang kwenta. Kaya tandaan niya. Kaya, meron din kasi isang member ng church. Lumapit siya sa isang pastor niya. Sabi niya, Pastor, paliwanag ko naman sa akin na ko yung ibig sabihin itong panaginip ko. Sa panaginip ko po kasi, meron isang palayan. Ay, may 10 mga tao. Tapos yung mga ulo po nila repolyo. Ano po yung ibig sabihin? Sabi mo, Pastor, walang kwenta yung panaginip ko. Walang ibig sabihin yan, di ba? Kaya, hindi lahat ng mga nangyari sa panaginip natin may meaning. Yung iba kasi parang, porque nanood ka ng Dora kanina, sa panaginip mo si Dora, mga gano'n. Kaya, may mga ganun. Tapos, number 3, vagabond dreamers. Ito naman yung mga, ngayon, nandito ka sa classroom, biglang maya-maya, nung humarap ka dito, nandito ka na sa Japan, pagkapunta mo natin, nandito ka na sa bayan, nandito ka na sa bayan ng lola mo, mga ganun. Ibig sabihin pa, may panaginip ko kung saan napupunta, na pasyal ng pasyal. Number 4, occultic dreamers. Ito naman yung, sa occultic dreamers, napanaginip pa nyo na ba yung ganyan? Parang nasama nyo yung grupo ng mga tao, pero hindi mo sila kilala. Pinari, may nanood ako ng may pinapasod ko yung malaking street, tapos hindi ko naman kilala yung mga kasama ko sa parang theater, babasa ka. Pero hindi ko sila kilala, tapos meron din time na, yun nga, masama pala yun. Kasi, parang ka nagiging part ng grupo na yun, occultic dreams. Yan, hindi mo naman sila kilala, ba't mo sila kasama. Tapos number 5, the dreamers. Ito, delikado pala to, yung sa panaginip mo, na naginip yung panaginip mo. Naranasan nyo. Naranasan ko kasi yun dati. Yung ako, nasa panaginip ako, nakahiga ako, tapos tulog yung na naginip yung panaginip ko. Kaya pagka gumising ako, nagising muna yung tao sa ako sa panaginip ko, bago ako magising. Tapos nagigising niya, tatlong gising siya, bago ako magising na. Kasi meaning pala na napaka-weak mo spiritually. Sobrang hina ng spiritual mong buhay. Kaya napakadali mong ng demonyo, delikado yung gano'n. Kasi pwede nga na hindi na magising yun pagka gano'n ata. Yan. Tapos, pero dati po yun, bata pa ako pero alam ko yung panaginip, nanaginip ako sa panaginip ko. Yan. Tapos, sunod naman, 6, the troubled dreamers. Ito naman, pag nanaginip siya, laging action. May barilan na, tumakbo ako, hinahabol ako ng mga gatong kainitin na tao. Tapos, meron ng mga ganyan-ganyan. Parang lagi na naman, pero buti nakatakas ako. Muntik na ako ng jeep, pero tignan na ng ganyan. Parang laging action, mga FPJ yan. Mga panaginip ko. Laging, kapag buti pa naginip lang yun. Action. 7. The reverse dreamers. Ito naman yung mga yung pagka, sa kanila, yung panaginip nila, kung ano yung inabutan sila ng pera doon, pero ang totoo, mawawalan sila ng pera. Ganun sa totoong buhay. May mga ganun mga, kabaliktaran. Kunwari doon, na pangasawa niya maganda. Sa totoong buhay, hindi. Yung mga maganda sa reverse. Yung mga Tapos yan, meron din naman na those who have nightmares. Ito yung laging, pag nananaginip sila, laging masama. Number 9, the prophetic dreamers. Ito dapat yung ipag-pray sa sarili niyo. Ako tuwing gabi, Lord, bigyan mo ako ng prophetic dreams. Yung tuwing bago ako matulog, ang gusto ko sabi ko, Lord, basta, bigyan mo ako ng prophetic dreams ngayong gabi. Ganyan. Dapat daw ito ang panaginip natin. Yung pinag-nire-review sa'yo ni Lord, yung mga mangyayari in the future. Yan, prophetic dreams. Yan. Tapos number 10, the manipulated dreamers. Ito naman na, ano na yung binabago? Yung kaaway mo sa totoong buhay, sa panaginip, kakampi mo siya. Yung kaibigan mo naman sa totoong buhay, kasi gano'n, kasi parang binabaliktad niya yung, parang, ito, bakit dito sa panaginip ko, ganito ko siya, sa totoong buhay, di ba naman, gano'n. Tapos 11,
The Operation Dreamers. Yan. Ito naman yung the dreamer is always open. Lagi kang pinapahirapan sa panaginip mo. Sinasakal ka, kinakain ka ng tiyan na, kinaano ka ng may sumasasakal, kinakagat ka ng ganito, Ayan. At, ayan na, ito yung mga taong pag nanaginip, ayaw na matulog, ay pag nagising, ayaw na matulog ulit dahil sa sama ng panaginip niya. Tapos, number 12, the night visioner. Ewan ko siguro parang panaginip din, maraming vision sa gabi. 13, witchcraft dreamers. Ito naman yung lagi silang nakakamit ng mga tao, alam niyo yung nakakausap ka talaga ng tao hindi mo kilala sa panaginip mo. Lagi kang may kamiting na strange people, hindi ginagawa din yung kakaiba. Alam niyo ba, may isang madaling araw, alas 3 na madaling araw. Nakapanaginip ako na nakita ko yung parang wizard, gano'n, o witch, na totoo talaga naghahalo siya sa malaking kaldero. Nakita ko na talaga siya naghahalo siya. Parang iniisip ko, pinapakita sa akin ni Lord yung ginagawa ng demonyo sa ganong oras. Sa ganong oras kasi diba, gising na gising sila para magsumpa ng mga tao. Kaya nga dapat may nagde-devotion sa inyo talaga ng madaling araw kasi parang matanggal yung mga curses. Parang isip ko, ba't ko naman nagiging parang pinapakita sa akin ni Lord yung ginagawa nila. Yan, kasi nga, may mga time din naman yung mga time na alam niyo na, di ba, pagka-Christian ka, pag yung mga time na pa-wordly pa ako Christiano, may mga time, wala naman masyadong ministry ngayon, nanood muna akong K-drama. Hindi yan, mga sunod-sunod tong episode, mga nakatatlong episode ka. Tapos, pag natulog ka na sa gabi, yan, makikita mo sa panaginip mo, may epekto yung pa-wordly na ginagawa ko na rin. And basta makikita ako sa panaginip ko na makikita ko na parang dahil sa wordly ako gano'n. Sa YouTube, Facebook, may patingin-tingin ka lang minsan, pero may epekto sa sa'yo. Kasi, halimbawa, ang pinapanood mo sa K-drama, yung mga magic, di ba? Alam niyo, delikado rin yung mga ganong magical na mga yung mga, parang may mga witchcraft powers. Kasi, nagka-transfer sa nanonood eh. Kaya, halimbawa, pag nanood ka ng horror, yung spirit of fear pumunta sa'yo, kaya, may nakakita ka ng mga nakakatakot din sa panaginip mo. Ayan, tapos, yun nga, kagasan yung mga ganito. Tapos, 14, the sleepwalkers. Ito naman yung mga pagising nila, yung nananaginip, naglalakad ng tulog, di ba? Dati hindi ako naniniwala, totoo ba yun na tulog sila, tapos naglalakad? Pero marami ako nakausap na totoo nga to. Hindi nila alam, pag nagising sila, nandun sila sa kusina. Kasi naglalakad nga sila. Meron naman sleepwalkers na pag-gising niya, nasa bubong na siya ng bahay. Kasi, tatalon na dapat siya. Pero buti nagising siya. Yan. Kaya totoo pala talaga yun. Tapos 15, the constant evilness of their dreamers. Ito naman, tuwing ako nananaginip ko, laging may masama mangyayari pag nananaginip siya. Yan, 100% sigurado siya may bad dream yun at mangyayari yun. Tapos, ito naman yung 16, more the instant manifestation dreamers. Ito naman, nananaginip siya ngayon, pero nangyayari na. Alam niyo yun, parang napapanaginipan niya, halimbawa, napapanaginipan niya na babagsak yung sa sukat. Pero nangyayari na yun. Habang tulog siya, nangyayari na yun. Parang may mga manifestation, instant manifestation. Nangyayari na mismo ngayon. Tapos 17, the permanent dreamers. Ito naman yung kahit bumanyan lang ng konti, tulog na, nanaginip na, mapasandal na ganyan, nanaginip ka, nasa jeep lang, manong bayad po, natulog na, nanaginip na, ganun halimbawa ngayon, habang nakikinig ng preaching, nanaginip na rin. Kaya, may mga ganito na permanent dreamers, kahit ano gawin. Tapos, 18, of the open-eyed dreamers. Pero naman parang may mga ganito parang nakadilat, pero tulog ka, huy! Tulog kasi ako eh. Pero nananaginip sila kahit bukas mata nila. Yan, tapos 19, ito na yung huli, the moon dreamers. Ito naman daw yung mga tao na kapag full moon daw, napupunta sila sa iba, basta ibang kapangyarihan na yung mga binanay, mga sa witchcraft na siguro yan, na nakakapunta sila sa ibang yan. Tapos, ayan, ngayon, meron mga factors affecting your dream. Bakit mo napanaginipan yung gano'n? Kasi may mga factors yan. Ano mga naka-apekto, bakit naging ganyan yung panaginip mo? Number 1, ayan, ito yung how much of flesh controls your life. Yan. Kasi kung halimbawa ikaw, kung prayerful ka, mas lalo kang aayaw sa kasalanan, di ba? Pero kapag, tamad ka mag-pray o kaya hindi ka na nagpe-pray, mas lalo lumalakas yung flesh mo. Kunwari, dati, naiiwasan mo yung ganito. Kunwari, dati, lakas-lakas ko, kahit na buong magkakapatid pa kami, nanonood ng K-drama,
ano, dati naiiwasan ko, ganyan. Pero, nung nanghina ka na mag-pray, biglang ang dali mo ng mayaya. Pero, kasi, lumalakas yung flesh, tapos bumababa yung spirit, di ba? Yung sa spirit na desires. Kaya, minsan, dati, nung prayerful ka, ganado-ganado ka mag-pray. Pero, nung nanghina ka na mag-pray, parang tamad-tamad ka umalig ng church, o ng mga ano. Ayan, kaya dyan, depende kung ano yung mga mapapanaginipan mo, depende kung anong level yung spirituality mo. Tapos number 2, the level of purity. Yan, yung halimbawa, kasi daw, kung ikaw yung tao na namumuhay ka ng may kabanalan, holy life, na talaga umiiwas ka sa mga kasalanan, gano'n, sa regular basis, talaga, marami ka daw mga panaginip na hindi mo marang mapanaginipan. Kasi kapag ikaw sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka makakanti ng demonyo kahit sa panaginip mo yun. Pero halimbawa, sample lang, may isang taong mahilig siya sa pornography. Ang dami niya pinapanood na gold, ng mga bastos, gano'n. Ngayon, pag nanaginip siya, pwedeng gabi-gabi, nananaginip siya na iba't ibang lalaki yung nang-rape sa kanya, pwede gano'n. Pwede rin na, pwede rin babae o lalaki gano'n. Depende, lagi na lang may mga gold na babae o lalaki sa panaginip mo kasi pag mahilig ka sa porn, gano'n yung ibig sabihin nyo. Tapos, number 3 naman, the kind of company you keep, your kind of friends. Then nakaka-apekto rin kung sino yung mga kaibigan natin, mga kasama natin. Kasi, syempre, may influence sa atin yung mga kaibigan natin. Kaya nga dapat, di ba, pumipili tayo ng mga kaibigan natin. Number 4, your foundation or your background. Halimbawa naman, galing ka sa lahat, sa yung mag-anak nyo, yung pamilya nyo, sumasamba sa Diyos o kaya mga witch nila. Totoo yun, dito nga, di ba, meron kayong mga kamag-anak na witch nila. Mga sila, mga albularyo, mga ganito ganyan. May epekto yun sa lahi ng pamilya nyo. Kaya minsan may mga pagkakataon, apektado ka kasi kapamilya ka nila. Yan na, yung mga sumasamba sila sa Diyos-Diyosan or as ancestral worship, yan, may mga mapapanaginipan ka rin patungkol doon. Number 5, being under any curse or evil covenant. Halimbawa, napasama ka dati sa maling religion, sa mga kulto, gano'n. May mga evil covenant doon, o kaya nagka-boyfriend ka na ganito yung religion, sumama ka rin sa kanya. May mga evil covenant kang nagagawa pag gano'n. Yan, tapos kaya magkakaroon ka ng mga troubles pagdating sa panaginip. Number 6, yung the kind of enemy you have. Halimbawa, kasi ko yung strongman. Halimbawa, may tao nagsasabi na, hindi ako titigil hanggang hindi ka magiging ganito. Ganun kaya nga, di ba, huwag kayo makipag-away, huwag kayong magawa ng, parang huwag kayong makipag-away sa mga tao kasi may mga ganun na mga sumusumpa sa'yo, di ba, parang di ako titigil. Di ba sa mga palabas, di ba, na hindi kita kaya maging masaya, ganyan. Mga ganun, parang, hindi ko siya isusuko, mga ganun. Yung mga tao na strong, parang matigas ng ulo. Masyadong matigas yung kapit sa'yo. Parang si Tero, na ganun matigas yung ulo. May mga ganyan na, parang nakaka-apekto rin yan sa'yo. Tapos, basta mga pinapakatyo ko lang sa'yo. 7, the level of the word of God in you. Ang pinaka-malaking trahedya daw, pag nanaginip ka, sa panaginip mo, hindi ko alam, sabi sa Bible nito, ano nga ba? Wait, wala akong verse, parang wala akong maalala ng verse. Kailangan pag nandun ka sa panaginip, meron ka ng bala. Alam niyo ba ako, ang dami kong panaginip na pwede siguro namatay na ako sa panaginip ko. Kasi, alam niyo yung gano'n, parang, lagi lang ako nagsisigaw ng Jesus! Gano'n, sa panaginip ko. Pagkasabi ko ng Jesus, nagigising ako. Pero, ang daming panganib na naranasan ko sa panaginip na, kung hindi ako nagsabi ng Jesus o in Jesus' name, hindi patay na siguro, baka hindi na ako nagising. Kasi, ayun nga, kailangan sa panaginip natin, dito pa lang sa physical nating buhay, dapat marami kayong alam na verse sa Bible, marami kayong panlaban sa kaaway. Tsaka, kahit na halimbawa, sa umpisa, dahil bago pa kayo, wala pa kayo masyadong kabisado. Kahit na yung pangalan ni Jesus, lagi niyo siyang babanggitin. Kasi, pag sinabi niya yung pangalan ni Jesus, ililigtas niya kayo. Kung hindi talaga, alam mo yung mga tayo, alam mo yung hindi niyo magalaw katawan niyo. Yung gising ka, pero hindi mo magalaw katawan mo, di ba? Naranasan niyo pa yun. Kaya, meron din demonic powers pagka ganyan. Kaya, kailangan sa Jesus name. Pagkasabi ko yung Jesus name, nakagalaw na ako. Ganun. Isip kayo, nakikita ko, dumadaan sila yung mga kapatid ko. Pero, parang tinatawag sa ate yun. Parang, tanong mo ako, ganun. Pero, hindi ko magalaw katawan ko. Pero, yun nga, merong under ka ng demonic powers. Ganun. Kaya, pero pagkasabi ko ng Jesus name, ganun. Jesus name, hindi ako tumitigil. Hanggang na sabihin yung pangalan ni Jesus, hanggang sa nakawala ako, nakagalaw na ako. Yan, kaya tayo dapat, kapag meron kang mga evil dreams, alam mo kung paano kang sabi ng word of God. That's number 8, what you eat and drink. Depende rin sa kung anong kinakain mo. Sample nila dito yung Halimbawa, umiinom ka ng alak, ganun. Kapag nalasing ka,
nag-aantay daw sa'yo yung spirit wife or spirit husband. Ayun naman yung ano, basta mamaya ko na-explain. Ayan. May mga tao na ano, ginagawa silang asawa ng demonyo sa spiritual. Tapos number 9, environmental factors. Ayan. Dati siyang pa ako dito, pero kasi ang dami ko nang pinag-aralan ako dito, kaya parang ako yung naintindihan ko na to. And tapos yung environmental factors, halimbawa, nakatira ka sa haunted house, natural, hindi ka magkakaroon ng magandang panaginip. Gabi-gabi yan, lagi nandun sa dako, kasi haunted house, di ba? Kaya, ganun yung halimbawa, nagpunta kami sa Yearn Camp nga sa Baguio, di ba? Ang hirap makatulog ng mga iba kasi talagang nararamdaman sila. Kapag haunted house talaga, mahirap matulog o kaya guguluhin yung panaginip mo. Pero ako naman, nung nagtulog ako sa Yearn Camp ng haunted house, okay naman, nakatulog ako kasi parang nagpapatugtog din ako, tsaka wala, parang nag-pray naman ako kaya hindi naman ako ginambala ng mga ganun. Tapos yun nga, tapos, yun. Number 10, evil cultural practices. At hindi ko alam marami kawal, pero halimbawa, sa kultura natin, parang may mga ibang tao, okay lang sa kanilang Halloween, di ba? Pag nag-Halloween ka, yan, makaka-apekto yan sa panaginip mo. Tapos 11, your past sexual associate. Ito naman, para sa mga tao, kasi di ba may mga tao na ang dami nilang naka-partner, di ba, sa panahon na natin ngayon, mga girlfriend, boyfriend lang, di pa ginagawa na nila yung sex, pero hindi yun gusto ng Panginoon, di ba? Pero yan sa kanila, dahil nga sa iba't ibang mga sex partners din nila, nakaka-apekto rin yun sa buhay nila kasi may mga transferring may mga naglilipatan ng mga demonyo sa isa't isa. Tapos, 12, involvement in the occult in the past. Kung dati may sinaliyang ang kulto, nakaka-apekto rin yan sa'yo sa panaginip mo. Meron siyang hold sa buhay mo. 13, the level of parental spirituality. Halimbawa, kung may mga Diyos kang magulang, mapeprevent ka daw sa maraming mga, dahil kami, yung mga magpapa ko, sila pinag-pray nila kami. Parang naliligtas yung mga anak. Ganun. Kaya, depende rin yung sa'yo, kasi nasa-shield ka, napoprotektahan ka. 14, sickness and illness. Yan. Kapag alam niyo ba, kapag masama pakiramdam niyo o kaya may sakit kayo, mas lalo kayong target ng kaaway. Kaya ako dati, nung nagkaroon ako ng sakit na hindi ako makabangon, mas nag-paid confession pa rin ako, lumalaban ako, nag-pray pa rin ako ng madaling araw, kahit nanghihina ako. Kasi sa isip ko, mas lalo ako pagsasamantala ng kaaway, pagka alam niyang weak ka. Kailangan pag may sakit ka, mas lalo akong lumaban, mag-pray ka pa ng mag-pray lalo. Tapos 15, the level of satanic oppression. Yan, may mga kasi, may mga taong, di ba sa Bible, may meron daw mga taong sinasapian ng demonyo, 10 na demonyo, 20 demonyo, may iba, 1,000 pa, gano'n. Kaya meron kasi may mga satanic oppression sa isang tao, pwedeng, may 20 demonyo doon, o may 5 demonyo sa isang tao, na mga gano'n. Kaya, iba't iba yun, depende sa level ng pagpapahirap ng demonyo sa kanya. 16, having incisions on your body. Kaya kayo, ito yung mag-iimo-imo yung mga hiwa-hiwa ng balat. Kasi, nag-iimbita kayo ng demonyo pag naghiwa kayo. Di ba yung mga ganyang covenant sa mga may masamang ginagawa. Kaya di ba, mga naghihiwa-hiwa din ganyan, imo-imo yun, mga drama-drama, kasi negative spirit yan. Yeah, tapos yung 17, worry and anxiety. Kapag ikaw naman, lagi ka nag-aalala o makaka-apekto rin sa panaginip mo. Restless ka. 18, level of deliverance. Yan, halimbawa naman, yan, yung parang na-deliver ka na, di ba, marami na naalis na mga masamang spirito sa'yo. Pero hindi pa kompleto kasi hindi mo pa sinusuko lahat kay Lord. Meron pa rin, pag hindi mo pa sinuko kay Lord yung ibang kasalanan, pwede hindi para ng demonyo sa buhay mo. Kaya dapat, pag nagsuko tayo sa Panginoon, buo na. Huwag na tayo magtira. Tapos 19, sleep disturbances. Ito naman yung lagi kong na-istorbo sa panaginip. Pag na-istorbo ka, halimbawa, parang ang dami ng regalo sa'yo, meron kang 10 regalo kaabutin. Biglang kinalabit ka ng kapatid mo, ate, ano ba yung istorbo kayo? Hindi ko tuloy naabot pa yung 10 Sino sa inyo kaya niyo bumalik sa panaginip? Sino kaya? Ako kaya ko yun. Sabi ko, hindi, teka lang, babalik ako. Kaya ako nababalikan ko panaginip. Sabi daw, ilang tao lang ba yung makakagawa naman? Yung nakakabalik siya sa panaginip. Kunwari, nagising ako ng, aga pa, tulog pa ako. Nandun ako ulit. Ganun ako, panaginip. Pero sabi daw, ilan lang daw yung kaya. Kunwari, hindi, babalikan ko, pinag-aabot sa akin pera. Babalik ko yun. Kaya, may mga ganun kayo. Tapos 20, your position in God's agenda.
Yan, depende sa kung God-given din yan, meron mga posisyon dyan. Tapos 21, your level of brokenness. Ito daw, kung solid ka talaga kay Lord, kung buo kang nagsuko ng buhay kay Lord, ano daw, ayan, sabi daw, there are many things that will not move close to you at all. Maraming takot sa'yo yung demonyo kapag sold out ka kay Lord na Christian. Yung talagang buong buhay mo sa mo kay Lord. Tapos 22, the power of the strong man behind your problem. Ito kasi yung kaya mo naging problema yan dahil sa tao na to. Yan, minsan may mga ganyan na makaka-apekto siya sa panaginip mo. Yan, 23, alam ko maraming tanong sa isip niyo kasi maraming na mystery nga to. Kaya pinapakita ko lang sa inyo. 23, your looseness with the opposite sex. Halimbawa, hindi mo dumikit-dikit talaga sa mga lalaki. Sa panaginip din, ganun ka rin, hindi ka rin man lalaki doon. Tapos sa mga babae, kahit hindi mo sa pogi, kahit sa panaginip naghahabol ka sa pogi. Yan, parang mga ganun. Kasi may epekto siya, nakikita mo rin siya. Yan. Tapos 24, the level of anointing of God upon your life. Kung ikaw naman spiritual na tao talaga, madalas, kung prayerful ka, mas madalas kang makapanaginip ng mga mapayapa, heavenly yung mga panaginip mo, masaya gano'n. Kasi understand na ang lakas ng presence ni Lord sa'yo. Hindi makakalapak ang demonyo sa malakas na presence ng Panginoon. Yan, pero kung napanaginipan naman yung mga to, ito pa, itong susunod na mga sasabihin ko, kung napanaginipan nyo man, tatandaan nyo, hindi naman mawala tayo ng pag-asa kasi pwede pa natin i-reverse, pwede pa natin baliktarin yung mga sa pamamagitan niya ng pag-pray natin. Kaya, sabi nga, it is only in the spiritual world that is possible to do. Di ba yung, kung paano mo mababaliktad yung panaginip, kailangan sa prayer lang, walang ibang paraan. Prayer lang. Kaya kailangan matuto tayo mag-pray. Kung hindi pa kayo marunong mag-pray, pag-aralan nyo na, magsimula na kayo manalangin kayo. Yan. Tapos meron din kwento dito. Meron isang sister, 38 years old na siya, tapos 38 na siya, wala pa doon nag-aalok sa kanya magpakasal. Yan, wala pa siyang boyfriend, kasal agad din iisip niya. Ayan, so sabi niya, 38 na ako, wala pa rin ako asawa. Tapos, isang gabi na nagilip siya. Nag-start siya mag-pray. Sabi niya, Lord, gusto ko na talaga magka-asawa. Sabi niya nga. Tapos, isang gabi na nagilip siya after niya mag-pray. Sa panaginip niya, binalik siya ni Lord sa 15 years old siya. Yung event na 15 years old siya. Tapos, meron siyang mga pinag-pray tungkol doon. Tapos, ayan, after niya mapanalangin yun, after niya mapanaginipan, nagkaroon ng open door, biglang minanligaw sa kanya at nakapag-asawa siya. Yun. Tapos yun naman, kaya sinasabi nga daw dito, the principle of the Bible is very clear. Whosoever asks shall receive. Kung sino doon humihingi, makakatanggap. Di ba? Ikaw daw, kung halimbawa, may gusto kang matanggap mula sa Panginoon, pero ayaw mo mag-pray, titignan ka lang daw ng Diyos, nakatingin lang daw siya sa'yo. Kasi wala ka kasi, ano hilingin mo? Ganun, parang nag-tayo si Lord sa'yo, ano hilingin mo? Kaya sa atin, kung may mga prayers kayo, meron kayong mga gusto hilingin sa Panginoon, sabihin nyo, kasi pwede hindi yan ibigay ni Lord sa inyo, kasi hindi mo naman hinihiling. So sabi nga, ignorance is not an excuse. Yan, hindi daw, halimbawa, porque wala tayong alam tungkol dito sa panaginip, parang makakaiwas ka, ganun. Pero sabi nga, ignorance is not an excuse. Yan. Tapos ito, meron ditong kwento. Totoong nangyari. Tapos sa taga-Nigeria, itong babae. Nakwento ko na ata sa inyo dati. Merong Nigerian. Pag Nigerian, syempre maitim siya, di ba? Alam niyo naman ang kulay nila doon. Tapos, ngayon, may asawa tong Nigerian na to. Tapos ngayon, nakapanaginip siya. Kinento niya dun sa kailan ng Paroloria. Sabi niya, sa panaginip ko, sa loob ng sala, merong isang puting babae, yung American siya, yung magaling maputi. American na babae. Nagpunta sa kanya sa sala. Tapos sinabi sa kanya, ikaw, kunin mo nga yung yung wedding ring mo, tsaka yung wedding gown mo. Tapos bigay mo sa akin. Sabi ng gano'n ng babae. Tapos siya naman, talagang kinuha niya nga yung wedding ring, tsaka wedding gown. Tapos binigay niya dun sa white woman, sa Amerikana na yun. Tapos pagkagising niya, sinabi niya yung sa asawa niya. Sabi niya, ano na panaginip mo ganyan? Sabi ng asawa niya, wala yan, hindi naman niya, huwag na alalahanin yung mga ganyan. Tapos, kung siya, alam niya sana itong mga ganito, sana ang pinag-pray niya, Lord, in the name of Jesus, ina-arrest ko yung babae na yun, na kumuha ng wedding gown at wedding ring. Binabalik ko yun sa akin in Jesus' name. Kinakansela ko yung lahat ng mga negative lahat ng mga attack ng Diablo sa marriage ko. Dapat ganun yung pinag-pray niya pagkagising niya. Pero dahil hindi niya alam to, alam niyo yung nangyari sa kanya. After ng 6 months, yung pagbalik niya ng Nigeria, yung yung asawa niya, inagaw ng white woman. Inagaw ng American na yun. Tapos
And what her husband said that should not worry about eventually happened. Nangyari talaga, ginagawa talaga siya ng ano niya. Kasi nga, may mga ganun sa mga panaginip na, halimbawa, may nakagaw ng ano mo, ng puting dress, mga ganun. Sa halimbawa sa mga magpapakasal doon, may mga ganun mga time na, not just may mga attack din sa mga marriage, halimbawa, pag na, eto nga, dito na ngayon. Tapos ito yung mga, what are the kind of destructive dreams that we should not joke with? Ganun talaga yung term ni ano kaya joke with. Ayan na dapat gamitin mo i-joke. Ito, papiyaw lang din to kasi sobrang dami ka ng mga panaginip. Sample, di ba, sino sa inyo yung nanaginip kayo, pag-isip niyo umiiyak kayo? Pagka ganun yung panaginip niyo, may parating sa'yo, may gagawin yung kaaway na iiyak mo. Iiyak, magdadrama ka. O kaya may mga painful na emotional, gano'n. Totoo yun, nung pinaginipan ko yung dati na hindi naman siguro totoo yun, kahit umiiyak na ako sa panaginip ko. Pagkalipas na ng ilang araw, may nangyari na iyak ako ng ilang araw. Mga ganun. Kaya, ganun pa lang, dapat i-cancel nyo na araw pag may sorrow. Ibig sabihin, tinatalinan ka ng tiwala ng sorrow. Sample lang yun. Tapos, number 1, sex in the dream. Dapat hindi nyo ito napapanaginipan. Kasi, halimbawa, kung single ka, mas lalo hindi mo dapat paginipan. Kung married ka naman, hindi mo dapat mapanaginipan. Ibig sabihin, kung mapaginipan mo yung sex in the dream, meron kang asawa spiritually. Meron kang asawang demonyo. Ganun, parang inaasawa ka na sa panaginip, sa spiritual, na hindi mo lang alam. Ganun. Kaya, pwede rin na nakaka-apekto to kasi mahilig ka sa porn o kaya, manonood ka ng mga ganyan-ganyan. Pwede rin may spirit of lust ka, yung kalaswaan o lust of the flesh. Kaya, kailangan tanggalin nyo yung lahat ng mga ganito sa buhay nyo kung gusto nyo hindi mapanaginipan yung ganito. Kasi, ibig sabihin daw yan, kailangan mo daw ng serious action kapag nakakapanaginipan ka ng ganito. Number 2, eating in the dream. Kapag naman pinapakain kayo sa panaginip nyo, akala nyo ang sarap, hindi yun masarap. Kasi pinapakain ka ng sakit. Tinatalinan ka ng demonyo ng sakit. Pag may time na ang dami kong kinain sa panaginip ko, pagkagising ko, may masakit sa akin. Yung araw ko, parang ilang araw mong hihintayin yun. Kasi yun pala, kapag pinakain ka sa panaginip mo, dapat pagkagising mo, hindi mo siya sinusuka ko lahat ng pinakain sa akin sa panaginip. Like in the spirit, isuka mo siya. Ganun. Kasi kailangan mawala yun. Kasi tingnan mo, pagkagising mo, may masama pa rin pakiramdam ko, okay naman ako natulog. Kasi may naalala mo, kumain ka sa catering o kaya may pinakain sa panaginip. Number 3, being shot in the dream. Siyempre, delikado po na nabaril ka, nasaksa ka, o may mata ka sa'yo. Kailangan daw, pag may bumaril sa'yo sa panaginip mo, pagkagising mo, hindi mo cheers, ina-arrest ko yung bumaril sa akin, tinatapat ko sa kanya yung baril, siya yung mabaril, hindi ako, Jesus name. Kailangan yung kaaway yung mamatay, hindi ikaw. Kasi attack yan. Tapos naman, ito naman yung number 4, attack by animals. Sino sa inyo kinagat kayo ng aso? Yan. O kaya mga ganun, may mga attack. Pag kasi, pag dogs, yung pwedeng sexual na na attack. O kaya, meron ding parang hypocrisy. May mga nanloloko sa'yo, magtatry or gano'n. Yan, when an animal watches you and attacks you, it is a destructive dream. Kailangan, meron doon mga nakakapanaginip na kinatake sila ng hayop, hindi na sila nagising. Gano'n. Tapos number 5, losing your Bible in the dream. Kapag nawala yung Bible mo sa panaginip, ibig sabihin backslide. Parang, backslide ka sa susunod ng mga araw. Kaya, kailangan, pag nawala yung Bible mo doon, hanapin mo talaga. Kailangan matagpuan mo. Kaya, pag-isip mo, hindi mo siya, hindi mawawala sa akin yung Bible ko. Yun. Tapos, pero totoo ako, alam niyo ba na panaginipan ko dati, nawala yung life app ko sa panaginip yung Bible ko. Tapos, hinahanap ko daw doon. Kaya, nag-pray ako mabuti ng pagkagising ko kasi, ba't ko ba naman, mas lalaki nagbasa ng Bible kasi, baka yan nga, may plano yung job na ilayo sa yung word of God. Tapos number 6, seeing corpses, dead relatives, or dead people. Pag nakakita kayo ng patay sa panaginip nyo, hindi dapat. Kahit kamag-anak mo siya, hindi dapat. Kasi, parang binibilang ka ng job na patay ka na rin. Parang sinasabi ng job, sinasabi niya na mamamatay ka rin. Kaya dapat hindi niya napapanaginipan doon. Ayan. Tapos, number 7, going back to the former school or former house, or taking again the examinations that you have already passed. Halimbawa, nanaginip ka na naman na nung 4th year high school ka, nag-exam ka na naman ulit, yung mga classmate mo. Parang may tawag dyan backwardness. Kailangan binabalik ka ng kaakula, level 5 ka na, babalik ka na naman ng job sa level 1. Pero ibig sabihin, yung progress mo, ina-affect, na binabalik ka rin sa dati. Tapos yung dati mong bahay, the former house, former school, dapat wala ka na doon, pero binabalik ka. Kaya ibig sabihin, merong bagay na ipaprogress ka na dapat, pero bumabagsak ka ulit. Kailangan hindi ka makaya.
Tapos number 8, walking barefooted. Ito naman ibig sabihin poverty. Magkakaroon ng makawalan, ganyan. Kaya dapat i-review mo yung kahirapan. O kaya naman, nakaano rin, sa barefooted din. Ako napapapanaginip din ako ng ganun. Kaya nire-review ko din. Tapos yung ibig sabihin naman to, the enemy wants to destroy your marriage. Halimbawa sa mga magkasawa naman, pwede guluhin ng kaaway yung marriage ko lang. Tapos kaya kailangan i-review. 9, driving, walking, or climbing without getting to the destination. Tumatakbo ka, pero wala kang pupuntahan. Nagdadrive ka, pero wala kang pupuntahan. Ayan, umakit ka, wala namang patutunguhan. Yan, ibig sabihin, gusto ka ng kaaway na yung ginagawa mo maging profitless hard work. Yung parang mapapagod ka lang, kasi wala naman palang saysay yung ginagawa mo. Then, if you find yourself locked up and there is no way out, yung parang nakulong ka, ibig sabihin, gusto kang ikulong ng kaaway. 11, if you see yourself wearing a black hat, or a scarf, yung isuot ka daw na black na sombrero, o scarf, o headgear, gano'n. Meaning there is a demonic authority over your life. Kaya dapat daw hindi natin yung i-joke. 12, being naked in the dream. Napanaginipan nyo na ba kung bad day sa panaginip? Ibig sabihin niya, hindi gagawin yung kaaway sa mga susunod na araw na mapapahiya ka. O kaya, yun, magagawa ka niya ng kahihiyan. Tapos 13, wearing rags. Pag naman daw, suot mo yung mga basahan, ibig sabihin poverty daw yan. 14, seeing yourself aimlessly visiting a market. Sino sa inyo na namamasyal kayo sa mall, o kaya sa palengke kayo, meaning gusto ng job na guluhin yung isip niyo. Magkakaroon ng problema na yung parang papagurin ng demonyo yung isip niyo. Pero ako madalas ko kasi napapaginipan din yung mga gano'n na lalo na kung wala ka daw bibilin, gano'n, hindi ko makapasya kung ano bibilin mo doon. Ibig sabihin, may attack sa mentally na attack, na guguluhin ng job yung isip. 15, if you see yourself carrying on a head or a load, you do not understand, you do not know what gets content. Yung meron ka daw, may mabigat na nasa ulo mo, gano'n. Yan. Destructive dream ko yun. Tapos 16, when you are as a sister, see somebody playing with your, meron sa inyo yung ginugupit buhok nyo, o kaya nilalaro buhok mo, o kaya shade ka, pinalbo ka, huwag daw niya daw i-joke yun, kasi parang, basta may, ito ko sa glory. Kukunin yung glory ko. Tapos 17, when you find yourself swimming, kapag nagsiswimming naman kayo, kunwari sa real life daw, hindi ka naman kayo mag-swimming, kasi nagsiswimming ka doon. Meaning daw, under ka ng control of the marine powers. Di ba sinabi ko sa inyo yung marine powers? Ayun yung parang, ano rin yun yung last, parang sa, sexual din, last. 18, working as a slave in a farm or as a house help. Kapag parang, parang patulong doon, ibig sabihin, i-devote ka daw ng kaaway, ilalagay ka sa mababang level doon. Pero, konti lang yan, marami pa yan, ng mga iba't ibig sabihin. Yan, pero sample lang yan, na ibig sabihin, sa mga panaginip natin, hindi talaga tayo dapat nagpapabayaan. Dahil marunong ka mag-pray pagkagising mo. Ngayon, what is our protection against destructive dreams? Ano magiging protection natin para dito? Diba, una, we need to constantly draw a circle of the blood of Jesus around our lives. Kailangan laging bukang bibig nyo, lalo sa prayer, yung blood of Jesus. Lord, cover us with your blood, cover us with your blood. Lagi nyo kaming i-cover ng blood nyo, hugasan nyo kami ng mga dugo. Sa mga kasalanan naman na ginagawa natin, pag-pray nyo lang na, Lord, hugasan nyo po yung mga kasalanan ko ng banal ng dugo. Kasi nilinisin ka ni Lord sa mga kasalanan mo. At pati na rin sa atin, bago kayo matulog, Lord, cover nyo kami ng blood nyo. Lagi nyo magiging banggit yan. Tsaka, pinakamaganda rin sana, lalo na sa mga bago rin natin, matuto kayo mag-speak in tongues. Kasi maraming nagagawa yung prayer in tongues na hindi mo magagawa ng Tagalog ka lang mag-pray. Diba? Pag nag-speak in tongues ka, nakakansila lahat ng mga gawa ng demonyo sa buhay mo. Kaya dapat, i-discern nyo kung di pa kayo nakapag-speak in tongues, na Lord, tulungan niyo po ako makapag-pray na ako in tongues. Kaya tapos tayo rin, sa mga nakakapag-pray in tongues naman, yan ang pinaka-epektibo rin na pwede nyo gawin. Yung makansel nyo yan through prayer na gano'n. Kasi Holy Spirit na yung nagtaayos ng destiny natin. Tapos, and then sabi cancel, what should be cancelled, and reverse, what should be reversed. Lahat ng mga pwedeng i-cancel, lahat ng mga pwedeng baliktarin, doon sa managinip mo, baliktarin mo o i-cancel mo. Kaya may mga faith confession tayo. Kung kayo, hindi nyo alam yung pag-pray nyo, meron tayong mga faith confession na pag-guide natin para dito. Yan. Tapos, yun nga, yan, kasi yun nga, kailangan natin talaga na huwag natin hayaan na taniman lang tayo ng taniman ng Diablo sa tubig gabi na nanaginip tayo. At
Tandaan natin, the important thing is that everything that the Father has not planted in your life shall be rooted out. Tandaan niyo, kung ibibigay ng Diyos yan sa inyo, kailangan natin yan i-approve, di ba? Since the Father did not plant it, it is qualified for the farm. Kailangan natin na, tanggalin sa buhay natin kung hindi naman ito bigay ng Diyos sa atin, di ba? Kaya ayun nga, sa atin din, di ba, para mas lalo tayo maging victorious, laging ising yung pananampalataya natin, lagi tayo dapat manalangin naman na, parang sinasabi naman ng Panginoon sa atin na, mas lalo tayo mag-pray. Para kasi di ba, alam niyo yung mga lately, di ba, yung mga balita natin sa TV, ang dami mga kung ano-ano masasamang pangyayari. Pero kung kayo, gusto niyo ba na iligtas kayo ng Panginoon sa mga panahon na ito na napaka-terrible talaga ng times natin? Kailangan natin maging prayerful at panalangin din natin yung bawat isa yung at kailangan tayo maging church na powerful church, di ba? Kung prayerful tayo, magiging powerful tayo, di ba? Kaya ngayon, at pero tandaan niyo pa rin tawa na greater is He that is in me than he that is in the world. Sino mas greater? Yung demonyo si Jesus. Si Jesus pa rin. Kaya, ano man yung mga plano ng kaaway, kay Jesus, alam natin, hindi mangyayari lahat yun, di ba? Kaya, kung na kay Jesus kayo, hindi kayo matatakot sa buhay, di ba? Kundi, meron tayong confidence tuwing lalaban tayo. Greater is Jesus that is in us than he that is in the world. Kaya ibalik din natin yung mga on-car natin mga prayers, di ba? Kasi, lahat ng mga gawa ng job daw, nakakancel lang yan sa powerful na mga prayer. Ngayon, meron na tayong prayer points. Sabay-sabay natin ito i-declare. Nakaupo na lang kayo kasi patitan. 1, 2, 3, sabay-sabay tayo. Lahat ng mundo na pinag-imogya sa buhay ko, sa panaginip, mamatay sa pangalan ng Jesus. Bigyan niyo ng power. Lahat ng panaginip ko, mamatay sa pangalan ng Jesus. Sinabawasan ko mamatay sa pangalan ng Jesus. Lahat ng kapangyarihan na gusto ko buwan, gawin ko sa panaginip. Ano pa pinantay ko, mamatay kayo sa pangalan ng Jesus. Lahat ng kanan ng kapatay at natigil sa akin sa akin sa panaginip ko, bumalik sa kalaban sa pangalan ng Jesus. Yan, kaya yung lagay sa akin. Lahat ng panaginip sa panaginip ng Diyos, mamatay sa pangalan ng Jesus. Lahat ng taong kumakatol sa panaginip ko, maligay sa sinasabi ng Diyos. Lumitaw ka at makain ng lupa sa pangalan ng Jesus. Lahat ng panaginip ko na gusto magawin ang tinakdaran ng Diyos, pinakalit ko sa pangalan ng Jesus. Salamat Panginoon sa lahat ng ginawa ko. Yan, tinagalog ko lang yung prayer ni Polo ko yan. Ayan, tapos yun nga, na marami pa mga prayer, send ko na lang sa inyo, o kaya chat nyo na lang ako para masend ko sa inyo. Pero, ayan nga, di ba tayo, mas lalo tayo maging alerto kasi alam natin, may pinapakita yung panaginip natin kung gano'n tayo yung level natin spiritual. Kaya lagi tayo maging alert, tandaan natin, tayo mga Kristiyano, hindi na tayo happy-happy, but meron din tayong kaaway na gusto kumuha ng kasiyahan. Kaya, lagi natin i-claim yung power na meron tayo kay Jesus. Kaya yan, let's pray. Ama, maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Panginoon, sa mensahe mo rin sa amin, Lord, tungkol sa destructive dreams. Paano I pray, Lord, na kahit na alam ko, Panginoon, na maraming mga bago dito, Panginoon, may mga hindi pa nakakaunawa nito. Pero, Lord, I pray na kausapin mo sila, Panginoon, at maunawaan din nila to later on. Bigyan mo rin sila ng mga ate o kuya, Panginoon, ng mga naging disciples sa kanila para mapalinaw palalo, Lord, yung mga sinasabi mo patungkol dito. At tulungan mo kami, Lord, to pray together, Panginoon, sa lahat din, Panginoon, ng mga bagay na ito. At tulungan mo kami, Panginoon, sa panahon na to, na mas maging matalino pa kami sa demonyo, Panginoon, na huwag nila kami maisahan, o huwag nila kami mautakan, Panginoon. Kundi, Lord, tulungan mo kami maging spiritually alert. Lagi kami nagbabantay sa panalangin, lagi kami nagiging on fire, Lord, sa mga prayers namin. Lahat ng mga nakaraan, Lord, sa mga pagtulog-tulog namin ng mga panalangin, isingin mo na kami muli, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, nabantayan namin yung sarili namin, yung pamilya namin. Pati na rin, Lord, as a church, Panginoon, gawin mong strong yung church na ito, Panginoon. Lagaman, Lord, marami rin kami mga bagong dumarating. Pero, Lord, tulungan mo sila maabot yung mga turo ng salita mo, Panginoon, na sila mismo, Panginoon, ay maunawaan yung power of the blood of Jesus, yung power ng pangalan ni Jesus, at yung power, Lord, ng pagtitiwala sa iyo, at yung power din ng prayer sa mga buhay namin. Kaya, patuloy, Lord, namin, Panginoon, sa panahon na ito, na mas lalo kami maging malakas ng mga Kristiyano, Panginoon, at lagi namin bantayan, Lord, yung mga sarili namin sa paglahan namin sa inyo. Walang makaagaw ng pag-ibig namin kay Kristo, walang makasagabal sa lakad namin sa inyo. Kundi, Lord, tutulungan mo kami, Lord, to get, Lord, the best, Panginoon, yung abundant life na gusto mo para sa amin, Panginoon. And I pray, Lord, na maranasan ng bawat isa, Lord, yung best life, Lord, na gusto mo, na buhay, Lord, na under ng kalooban ng Diyos, Panginoon, at buhay na matapang, hindi natatakot sa lahat ng mga demonyo, kundi, Lord, lagi nung namin tinatapak-tapakan, Lord, yung mga gawa ng demonyo sa mga buhay namin. At tutulungan mo kami mag-prevail, Panginoon, at
maging matagumpay, Lord, at maging blessed day of rejoicing talaga, Lord, yung mga everyday, Lord, na binibigay mo sa amin. Kaya, patuloy, Lord, na nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil lahat ng mga natutunan namin ay tatanim mo sa aming mga puso at isipan. Gagawin mo kami, Lord, na lagi gising at lagi, Panginoon, nagtitiwala sa inyo. Kaya patuloy, Lord, sa lahat ng mga nananaginip dito, sa mga natutulog sa gabi, I pray, Lord, na gawin mong sweet, Lord, yung mga sleep namin. Bigyan mo kami ng mga heavenly, Lord, na mga panaginip, mga prophetic dreams, Panginoon. Bisitahin mo kami kahit sa mga panaginip namin. Kung may mga message ka sa amin, Lord, maranasan namin to sa panaginip namin. At kung may mga warning ka rin na sa amin at mga gusto ipagawa, tulungan mo kami, Lord, na maging alert kami spiritually sa mga oras na ito, lalo na, Lord, sa mga nagpe-pray, Lord, na madaling araw, Panginoon, na makaranas kami, Lord, ng mga supernatural, ng mga divine encounter, Panginoon, at mga visitation din ng mga angels, Panginoon. And thank you, Lord, dahil patuloy, Panginoon, nagagawa ka, Panginoon, sa mga buhay namin, ng mga testimony, kung paano mo, Lord, iniingatan yung mga buhay namin, at bigyan mo kami, Lord, ng triumphant Christian living, na victorious na Christianity, Panginoon, laging nag-overcome, at laging nagtatagumpay, Panginoon, dahil kasama ka namin sa mga buhay namin, at makita namin, Lord, yung epekto talaga ng Word of God, ng mga promises mo sa mga buhay namin. Kaya salamat, Lord, sa lahat ng mga ginawa mo sa araw na ito, sa pangalan